Title belongs, nawala natin itong titulo ng Man After God's Own Heart ay kay David. King Hari David. David. Number 2, to remain connected to the source of power and authority. Just remember po, ang source ng power natin and authority, hindi yung sa husay at galing natin, but the power of God, the authority of the Bible, that is the source of our power and authority. Amen. Lahat galing sa Diyos. Okay? Walang nagmumula sa atin. At pag pinag-usapan po natin ang mga superheroes, marami tayong pwedeng mention po dyan. No? International, sa Avengers na lang, ang dami po nila. No? Si The Hulk, si Superman, Spider-Man, bubuha! Diba? Or diga, si Thor, si Batman, Captain America, puro lalaki yan. Wonder Woman, Darna, no? Para may variety naman. Captain Marvel, ang dami mga superheroes. But if you are looking for a right model of being a hero, being a champion, mas magandang mag-refer tayo sa Bible. Kasi doon talaga, true story, true to life, itong nangyari, hindi fantasy, hindi katang-isip, pero talaga makita po natin how they became champion. Bakit sila ngayon, magpahanggang ngayon ay pinag-uusapan sila, nasa history sila, nagiging batayan sila, nagiging basehan sila ng ating kung ano yung dapat nating lakaran ngayon. Now, those are the Bible characters and one of them is David. David, from the word, from the title, a man after God's own heart. Ano ba ang sikreto ni David? Ano ba ang kanyang lihim? Bakit tinagurian siyang taong ang puso ay katulad ng sa Diyos? No, he learned to dwell in the secret place of the Most High. Secret place yan. Hindi lahat pwede maka-access dyan. Only a man who is willing to seek God can enter that secret place. Only a man who is willing and sincerely longing for the presence of God can enter that secret place. That is why si David, he learned and mastered dwelling under the shadow of the Almighty. Pinag-aralan talaga niya. Based on his experience, from day 1, day 2, day 3, practice talaga. Because practice makes perfect. Kaya nga, yung araw-araw na pagpubli niya, pagtago niya sa presensya ng Diyos, that made him a man after God's own heart. And there is no shortcut in doing itong klase po ng development, self-development, para maging katulad tayo, kapuso tayo ng ating Diyos. There is no shortcut in everything. Lahat may process. So, we need to trust the process. Gaano man katagal, gaano kabilis, gaano kahirap, let's leave it up to the process. Hindi tayo pwedeng magmadali. Hindi tayo pwedeng mag-apura. Excited na akong tumayo. Excited na akong maglingkod. Wait for the process. Hintayin mo yung proseso. Mag-abide ka doon sa rules. Mag-abide ka doon sa process. And then, pag dumating na yung right timing, hindi mo na mapipigilan yan. Amen. Si David, kabataan pa lang po siya nung tawagin po siya ni Samuel para i-anoint. Kasalukuyan ang hari noon na si Saul. And that time, dalawang hari. Una ay si Saul, second si David. Gusto ko lang bigyan dito ng konting diin. Si Saul, naging hari siya because of the people's choice. But when David came as a king, he was God's choice. Amen. Believe Amen. ang Diyos ay pinipili ng mga taong nais niyang gamitin. Believe ng Diyos po kapag pumili, wala sa edad. And mind you, bata pa po siya nung time na yon. Amen. Hindi po siya naging hari agad. Hindi po siya naluklok agad sa trono ng pagiging hari ng Israel. Dumaan pa siya sa maraming proseso. Amen. Before he became the second king of Israel. Amen? So there is a process para ma-mold tayo, para ma-shape tayo doon sa anyo, hugis, hubog na nais ng Panginoon sa atin. Alright, now, isa-isahin po natin ang proseso. Let's tackle one by one. 5 puntos po yan. Kaya tsagain po natin. And in between those 5 points, there are 3 sub-points. Process of molding a champion. Ang proseso, ano sa Tagalog, in other words, ang process, yung procedure
No, yung mga hakbang para maging kampiyon tayo, para mahubog tayo as a champion. And that is, you need to pass the series of tests. When we say series of tests, hindi isa, hindi dalawa, but more. So dyan masasabi natin, pag nalampasan mo yun sa wait, there's more. Amen. Hindi tayo exempted sa kahit na anong test sa buhay na ito. Okay? Point number 1, the lion and bear test. 1 Samuel chapter 17 verse. But David said to Saul, your servant used to keep sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, sabi niya, I went after. Sinusugod ko yan, sasalubungin ko yan. I went after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. Sabi niya, nasa bunganga na ng leon o ng oso ang mga alaga niya. Pero kukunin pa rin ni Haring David yan. Kukunin pa rin niya. Anong ginagawa po niya? Sabi diyan, and when it arose against me, I caught it by its bird and struck and killed it. Talagang, no, hawakan niya ang bunganga man yan, matataliman ang pangil niyan, no, malakas o mabangis man ang leon na yan, how wild, no. However, ang leon po ay mga, pagdating sa jungle, they are the king. No, sila ang hari. Kaya pag nanood kayo ng mga Discovery Channels, no, when you're watching just Discovery Channels, papakita po doon yung mga how lions, no, paano sila mag-hunting ng mga pagkain nila, no, kahit ano pa yan, kahit na yung malaking mga animals, hippopotamus, di ba? Dinosaur, giraffe, no? Yung mga mababangis talaga, yung mga zebra, usa, grabe sila pag umatake talaga. Talagang hindi nila iiwanan o hindi nila tatantanan yung kanilang mga biktima. Why? Kasi ganun sila ka-wild. But tingnan po natin si David, isang usbos na binatilyo, hinarap niya ang leon. Amen. Alam niyo kung bakit kinaya ni David ang leon? Sinabi niya sa English. Lion. Lion. Sisiw. Lion. 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 Eh na! Lion. Yeah. Kidding aside, pero kung titignan po natin, kung isang kabataan aatakihin ng leon, palagay niyo makakaligtas? Hindi. No. Pero tingnan natin, paano na-conquer ni David ang leon. So the lion stands for the devil who is always looking for an occasion to attempt or to tempt you to commit the former sin of the old man. So ang sabi sa 2 Peter, sabi doon, ang the enemy is like a roaring lion. Be sober, sabi niya, because the enemy is like a roaring lion, watching, waiting for the occasion, for a timing, perfect timing to devour yung kanyang biktima. The lion is just roaming around, waiting for the victim, waiting for his food, no, para atakihin po niya ang kanyang biktima. At ang kaaway ay katulad ng isang leon, nandiyan lang sa paligid. Ali-aligid, naghihintay ng pagkakataon. Kapag nakakita ng pagkakataon, susunggaban ka niya, atakihin ka niya. So kung anumang forma, anyo ng atake ang gagawin niya, be sober, be watchful. Amen. Maging mapagmatsyag, maging mapagbantay, because the enemy is anytime pwedeng umatake. Amen? So dyan, God has great plan for your life and He knows what you can do for His kingdom. Amen. And He looks at you as a champion. Amen. God is looking at you as a champion. Amen. Victorious. Amen. And we are victors. Not because of our own strength, but by the grace and power of God. Amen. So be sober and be vigilant. Stay away from old ways and things that could draw you again to sin. Iligtas ka na dyan eh. Inalis ka na dyan eh. Pero yung kasalanan nandiyan pa rin sa paligid. Amen. Anytime, no, pwedeng masawsaw ka ulit. Anytime, pwedeng atakihin ka ulit. No, kaya dapat maging watchful, maging vigilant, maging maingat,
no, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. So, paano nga ba na-conquer ni David ang lion? Number one, because of his courage. Wala na dyan. David's courage is from God. Now, David showed immense courage when he faced the lion and the bear. So instead of running away or leaving the sheep to their fate, palara na ng tupa yan eh. Mamatay na talaga siya eh. Pero hindi. No? He has the courage enough to face the lion, to face the bear, and save his flock. Amen. Saan nanggagaling yung courage niya? Where does David's courage come from? From God. Ito comes from God. So, kahit gaano ka-dangerous itong hayop na to, itong leon na to, hindi siya natakot na harapin ito sa kabila ng kanyang pagiging kabataan, sa kabila ng kanyang pagiging young. So, number two, because David is faithful. Amen. No? Tapat si David. David attributed his strength and success in overcoming the lion and bear for the glory of God. His unwavering faith in God's protection and deliverance is a key attribute that defined his life. Napaka-faithful. David was so faithful enough para tawagin siya, tagurian siyang a man after God's own heart. Amen. But remember, God is faithful. Amen. Amen. And yung faithfulness ng Diyos, nakita ng Diyos kay David. Amen. That is why, parang magkapuso tayo, David. Ikaw ang kapuso ko. No? Tapos kapamilya. Kapatid. Kapatid. Diba? Ganun siya nagkaroon po ng tapang. No? Dahil faithful siya sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Number three, because he is the protector. Shepherd siya. Of course, Shepherd. yung rules, ang kanyang duty is to protect the sheep, protect the flocks. Amen. He is the number one protector of his flock. Kaya nga, yung mga shepherd, they always bring their patpat. Yung kanilang stick. No? Amen. Hindi kaya, ano yung laging dala-dala ni David? Sling. Sling. Diba? Meron siyang tirador. Yun ang kanyang pamprotekta sa anumang mababangis na hayop na pwedeng sumagupa, sumugod, lumapa sa kanyang mga inaalagaan. No? So as a shepherd, David had a responsibility to protect his flock. So his decision to fight the lion and the bear demonstrate his commitment to his duty. How committed was David? Napaka-committed po niya dahil haharapin niya ang panganib. Bunganga na nga ng leon. Binubukan niya yung bunganga ng leon. Ganon ka-protective si David. Ganon katapang si David. Amen. Ganyan ka-faithful si David sa kanyang flocks. At no, of course sa kanyang tatay. Dahil siya ang bunso, siya ang pinag-alaga ng mga tupa. Yung mga kuya niya, mga sundalo, mga army ng Kingdom of Israel. Pero siya, sabihin natin, parang hamak na pastol. Pero sa kanilang magkakapatid, itong hamak na pastol nito ang inanoint ng Diyos. Amen. No, these attributes not only define David's character during his youth. Amen? That's why David is a champion. Number two, the Goliath test. 1 Samuel 17:36. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defiled the armies of the living God. So, bukod sa mga leon, itong pinakamatindi na kinaharap ni isa sa pinakamatindi na kinaharap ni David. Dahil kung malaki na yung leon, mas malaki to. Kung mas malakas yung leon, mas malakas ito. Kasi champion na si Goliath eh. Siya yung kampiyon nila. Goliath is the champion among the Philistine armies. Kaya siya yung pambato. Siya yung pangharap nila. Siya yung pangsindak nila. No, every day, pumupunta ang Filisteo ito na si Goliath at hinahamon niya ang bayan ng Diyos. No, he's challenging the armies of God. 1 against 5, kaya niya. Bakit? Champion si Goliath eh. Sabihin niyo yan champion si Goliath sa kanila ng mga army, sa kanila ng mga warriors. No? At sa pagiging kampiyon ni Goliath, parang wala pa siyang nakakatapat. Wala pang sumasagupa sa kanya na kamatch niya. Tapos haharap itong
kabataan, itong bata-bata, this younger version of David. Sabi yan, Goliath represents your breakthrough for greatness. Breakthrough siya because Goliath is a giant, not only a giant but a champion. Kapag nakaharap mo at nalampasan mo yung pinakamalaking pagsubok sa buhay mo, meron ka ng breakthrough. Meron ka ng panibagong yugto, mas higher level na kakaharapin sa buhay. Ibig sabihin, pag naipasa mo ang bar exam ng pagiging abogado, your greatness will be, you are a legit abogado. Pero kailangan mo munang ipasa. Kailangan mo nang ipasa ni David ang pagharap kay Goliath bago siya tanghalin, no? Bago isigaw ang kanyang pangalan, bago magkaroon ng cheering sa pangalan ni David, na siya ang kabataang pag-asa ng bayan. Tumalo sa higanting si Goliath. The Goliath, there, it would test the integrity of your trust in God. Masusubukan niya ang iyong pagtitiwala at yung integridad sa Diyos. Yung mga giant, mga higanting problema sa atin, the giants of problems, tests, and trials, those are tests of integrity and trust in our faith. Amen. We need for fear. If you know God has an assignment that you have not done yet, ang kailangan po natin ay ipasa yung pagsubok na yon, yung testing na yon. And if today you are facing the Goliath in your life, remember, it is your gateway for greatness. Amen. Meron kang hinaharap ngayon, sa tingin mo parang ito na yung pinakamatindi, pinakamabigat na kinakaharap mo sa buhay. Tuloy ka lang. Remember, hinarap ni David si Goliath gamit ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Amen. You will become a champion. Huwag ka lang bibitaw, huwag ka lang susuko. Pass the Goliath test. It is your gateway for being a champion. Okay? Amen. So David's faith in God played a pivotal role in helping overcome Goliath in several ways. Number one, yung kanyang confidence and courage. Kumpiyansa. He's confident to face Goliath. Anong pinanggagalingan ng confidence niya? Why David was so enough na harapin itong higanting ito? Anong confidence na meron siya? Bakit gano'n siya ka-confident? Bakit gano'n siya katapang? Babalikan natin yung leon nga. Lion sa akin yun. Yeah? Yung bear nga hinarap niya yun Tapos itong isang Goliath, lalo pa siyang nanggigigil because hinahamak niya ang pangalan ng Diyos. Amen. Remember, David is faithful sa Diyos. Amen. Kaya pag narinig niyang hinahamak ang pangalan ng Panginoon, lalo siyang tumatapang. Lalo siyang nanggigigil. Lalo siyang gustong pumalag. Lalo siyang gustong dumako doon sa laban ng digmaan. Bakit? Kasi faithful siya sa Diyos. Ayaw niya ng pangalan ng Panginoon ay hinahamak ng isang Pilisteyong ito na hindi naman tuloy. Sabi niya, uncircumcised. Ang mga circumcised lang ng mga Israelites. And circumcision is yung tipan ng Diyos sa kanila. Amen. 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 Tipan yun. Yun yung covenant ng Diyos sa kanila. Kay Abraham pa lang. Lahat ng bayan ng nagmula sa lahi at lipi ni Abraham dapat ma-circumcise. Amen. Tapos itong mga uncircumcised, hahabakin ng Panginoon? No way. So he believed that God was with him and would provide the strength and guidance needed to defeat the giant. Yung kumpiyansa niya nang gagaling sa hindi ako pababayaan ng Diyos. Hinahamak ang pangalan ng Panginoon, pagtatanggol ko ang pangalan ng Panginoon, hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen. Number 2, reliance on God's power. So, he faced Goliath relying on God's power na hindi sa kanyang kabataan. Ano magagawa niya? Diba? Kaya ba ng tirador, ng sling ang higanting ito? Pero pag pinasa natin ng Bible, in just one
no? In one shot. No, bull's head. Taob. Sub-sub itong si Goliath. Amen. No, he rely on God's power. Ilang bato yung pinakuha sa kanya? 5. 5 bato, may reserva pa siya. No, kasi kung may kapatid si Goliath, may tig-isa pa sila. Pambato na to eh. Kumbaga, pag natalo si Goliath, mababahag na ang mundo itong mga susunod. Kasi siya na yung pinaka eh. Siya na yung pinaka matapang nila, malakas nila. Siya yung champion nila, tapos iyaharap sa kanya. Pero tumalo lang sa kanya isang kabataan, isang musmos na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Isang musmos, kabataan, murang edad, na kumpiyansa at may tapang dahil sa Panginoon. Amen. Ganun siya ka-dependent sa power ng Panginoon. Number 3, the recognition of God's sovereignty. Sovereignty means, dahil Diyos siya, It's powerful. wala kang magagawa kung ano man ang desisyon niya. Bakit pinayagan ng Diyos na mangyari ito? Hindi ba siya, wala ba siyang pakialam? Ikaw walang pakialam. Diyos siya, He's sovereign. Whatever the decision God makes, wala tayong pakialam. Bakit? Yun yung pagka-Diyos niya. Amen. Something, these attributes na hindi pwedeng magkaroon tayo. No, yung sovereignty ng Diyos. At nirecognize yun ni David. Amen. Kinilala yun ni David. God is sovereign, magagawa ng Diyos ang mga imposible. Ako yung Amen. musmos, tirador lang hawak ko, sa kanya espada, may panangga pa, may helmet pa. No? Tapos sa akin lang tirador, but he recognize the sovereignty of God. For the sake of God, for the glory of God, isang bato ka lang, wala yan. No? Yun ang ginawa ni David. And number 3, the King Saul test. 1 Samuel 21 verse 10. Then David arose and fled that day from before Saul, and went to Achish, the king of Gath. So, diyan, si Saul po ay hinahunting na si David. Amen. Bakit? Kasi nakilala na, nalaman na ni Saul na mayroong bagong hari at si David. Tapos sumisigaw pa yung mga tao, napatay ni David ay libo-libo, samantalang si Saul ay daan-daan. Nagalit niya si Saul. Bakit? Mas magaling na warrior si David kumpara kay Saul. Sinisigaw nila ngayon si David, hindi na ako Huntingin ko nga ito si David. So ngayon, sa kakahanting, yun ang naging test ngayon kay David. Naging pagsubok kay David. So King Saul represents a father or a leader being used by God to test our character. It stands for the test of our attitude and respect for delegated authorities. King Saul as the king that time, siya pa rin ang nakaupo as a king, pero anointed na si David. Ibig sabihin, ganito nahubog, na test ang karakter ni David, yung kanyang attitude, na habang si Saul ay nasa luklukan, nasa authority, hindi niya yon lalabagin. David knows, he was anointed, kung siya ay kabataan pa, he was anointed as a king by Prophet Samuel. Pero hindi siya nag-apura. He never rushed into that throne to gain the authority, to gain yung power. But instead, kahit alam niya anointed na siya as a king, nirespeto pa rin niya itong man na si Saul as the king. So, hinahunting siya. You are hunted, wanted, dead or alive. He was hunted and wanted, dead or alive. But still, kahit maraming pagkakataon na pwede na niyang paslangin si Saul, hindi niya ginawa. Amen. That's how he respected King Saul. In his authority, in his leadership, and as a father to him, nirespeto po niya yun. So, tayo rin, maharap din tayo sa mga testing. There is somebody in authority na pwedeng ginagamit ng Diyos to test our faith, to Amen. test our character, to develop our attitude. That is a test. Pagsubok yan. Ay, ano magiging respond natin? How do we respond to that kind of test? Tingnan natin si David. So when God tests someone bound for greatness, He can use your father or a leader to see if your attitude can be trusted to God's assignment to the next level. Pag naipasa mo yung isa, hahakbang ka ng isang baitang,
ibig sabihin may next level. Amen. Umuusad ka. Di ka naman nag-e-exam o nagte-test mula sa pinakamahirap padali. Mula sa madali, papahirap. Amen. Ganun po siya. Greatness po kasi. No? And as a champion, hindi ka magsisimula ng mahirap agad. Kailangan, little by little, yun yung process na tinatawag. We need to trust the process. Ang proseso is little by little hanggang sa unti-unti para tayong goma na na-stretch. No, yung elastic band. No? Yung elastic band, ganito lang siya, pero pag binabanat mo yan, no, malaki yung nagiging adjustment po niya. No? Tayo, ganun din tayo. We're just like elastic band. We need to stretch out Amen. para maging capable tayo to hold, no, kung ano man yung mga bagay na dapat nating hawakan sa buhay. Amen. So, ang ating pong mga leaders and delegated authorities in front of us, those are just like a tester. No, ibig sabihin, part sila ng ating paglago. Amen. Tine-test kung bibigay ka ba, susuko ka ba. Test yan kung ikaw ba ay no, babagsak o lalong tatayo o titindig. No, pagsubok yan, testing yan na kailangan nating harapin. Always remember, walang senaryo sa buhay natin na walang purpose. Amen. Everything that we face in this life may purpose. Amen. Kahit na gaano kaliit na bagay pa yan, may purpose yan. Amen. Yung lamok, no, the mosquitoes, what's the purpose of these mosquitoes? Ha? Ano na hindi? Blood transport. Isa yan. Kasi kung walang magkakasakit, mapupuno ang mundo ng tao. Di ba? Naglagay ang Diyos ng limit ng buhay ng tao up to 120. Ngayon, 80 na lang, hirap na. Di ba? Eh kung hindi magkakasakit ang tao dahil kinagat ng lamok, eh, puno-puno na ng tao ang mundo. So that's, isa yun sa rule ng Diyos. Kailangan ng tao magwakas ng buhay sa mundo. Kailangan mamamatay sila. Ito lang ang limit ng buhay nila. Kaya yung sakit, karamdaman, may purpose yan. No? To reduce the population. At makita rin natin na may ending ang lahat. No? Bukod sa pagkain sila ng butiki, no, ang mga lamok ay dadala ng dengue. Diba? May purpose lahat. Kaya ultimo ang leader, tulad ni Saul, pag ito ay mayroong magandang gagawin sa buhay natin, gagamitin sila ng Panginoon. To Amen. test our faith, to test our attitude and character. No? Are you a disciple of Jesus Christ? Amen. Do not despise the correction of God through your father or your leader. So Amen. God would use anything to prepare you to be His champion. Amen. So David he overcame the test of being hunted by King Saul in several ways. Number one, he trusted in God. Nagtiwala siya sa Diyos. Yung deep faith niya, nagresulta yan sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. So, he believed in God that God would protect him and fulfill His promise. He relied on God's guidance and sought His strength during his challenging time. He trusted God sa lahat, sa buong buhay po niya. Number two, patience and wisdom. Yung pagtsatsaga niya, yung pasyensya niya, yung karunungan na mayroon po siya, no, yun po ay naging kasangkapan para maipasa niya yung pagsubok niya kay Haring Saul. No, kaya kahit may mga pagkakataon na pwede niyang paslangin si Saul, hindi pa rin niya ginawa. Bakit? Na-develop yung patience sa kanya. Amen. I-develop every day, no, yung patience natin. No, hinububog tayo ng Diyos, lalo na yung pasensya. Bakit? Kasi pag maiksi ang pasensya mo, wala na. World War II. World War Part II. 3. Labanan, gera, kaguluhan kapag maiksi ang pasensya mo. Amen. So dapat test natin ang sarili natin. Pahabain natin ang pasensya natin. Ay pa? Amen. So, pasensya na po. Mahaba po ito. May dalawa pa. And number 3 sa ating pong sub-points, he surrounded himself with right allies.
Pinalibutan niya ang sarili niya ng mga kasangga na hindi maglalason sa isip niya. Tamang tao. Nilagay niya ang sarili niya doon sa mga tamang tao. Mga tamang tao na hindi mag-iimpluwensya ng mali sa kanya. Kaya pag may problema ka, huwag kang sasama sa mga taong alam mong mali ang mai-influensya sa iyo. Sa mga Amen. BI. Huwag kang don't go to the BI joke. Anong BI? Bad influence. Sumama ka sa mga GI joke. Good influence. Amen? Problemado ka na, tapos palalasog pa yung isip mo. Hindi ka makakapasa sa test. Amen. Ang madidevelop sa'yo, hatred, lack of Anger. patience, anger, Bitterness. lahat. Maraming mga negative thoughts na papasok sa'yo kapag ang mga allies mo ay mga bad influencers. Amen. So, he surrounded himself with good influencer, with good allies, and David sought refuge and support from trusted friends and allies such as si Jonathan, ang propetang si Jonathan. No? He gave counsel, no? Tumanggap po ng counsel si David. Being a king, ha? Tinanggap po niya ang counsel galing sa isang propeta na alam niyang pagkakatiwala niya, alam niyang hindi siya i-influensya ng hindi maganda. And number 4, ito ang pinakamahirap ng testing kay David. So, Bathsheba test. 2 Samuel 11 verse 3. So David sent and inquired about the woman. And someone said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" No, yun yung kanyang nakita. Nung time na yon, nasa labanan ang mga sundalong David. At siya, pagising niya sa umaga, umakyat sa bubungan at doon naglakad-lakad. At nakita po niya itong si Bathsheba. Nabighani po siya. Siya po ay natukso. Siya ay nahulog ang loob, no, dito sa babaeng ito na si Bathsheba. Kaya itong pinakamahirap sa mga testing. Not only for David, but for all the men out there. Also And woman. also for the woman. Yung test of flesh. Amen. Bathsheba stands for the test of flesh or old nature. Many great men and of the past failed this test. Marami. Mga magagaling na mga evangelists noong mga panahon na yon. Marami mga powerful, no, mga magagaling na mga evangelists, na mga preachers ang nahulog sa ganyang klase din po ng test. And no one is exempted. Even the pastors, even the kings, Amen. lahat, everything, pati-pati. Lahat tayo ay, no, lahat, walang itsapwera. No one is exempted eh. No, kahit gaano kapag hinarapan ka na ng ganitong pagsubok, there will be a time or a chance na mag-fall ka. Amen. So itong nangyari kay David. So David was conquered by a woman. But, in reality, the sin of the flesh conquered him. Isa din pong halimbawa dyan si Samson. Kailan si Samson? Kay Dalawang head, Delilah. Nazarene. Kay Delilah. Kuya. Samson. Ay, si Samson ganun din, di ba? Ang panata niya, dapat hindi siya magpagupit. Hindi siya hawak ng murume. Dapat hindi siya relasyon sa isang babae. Pero, Nabigani kay Delilah. no, namatay siya ng leon. So that's number 1, nakahawak siya ng marumi. Tapos, sumiping siya kay Delilah. No? Pangatlo, pinutol yung buhok niya. Kaya pag nagtatanong, saan nanggagaling lakas si Samson? Akala sa niya. buhok. Hindi po. Na-break niya yung tatlong Rules. panata niya. Amen. No? Mahawak siya ng marumi. Sumiping sa isang babae at pinutulan siya ng buhok na isang bagay na tipan niya sa Panginoon. So dahil doon, nawala ang lakas ni Samson at siya ay naging bihag. No? Si David, nawala yung lakas niyang pagiging hari sa pagiging a man after God's own heart at that time. Pero still,
nung time na yon nahulog po siya, but still, kinikilala pa rin siya na man after God's own heart. Why, Delilah? Bakit? Mamaya malalaman natin. So prophet Nathan, nevertheless, when confronted by God through the prophet Nathan, he repented and did pay the consequences of his sin. That is Amen. why still tinawag pa rin siyang man after God's own heart. Amen. Sa kabila ng pagkakalaglag, pagkakadapa, pagkakahulog niya sa kasalanan kay Bathsheba, hinarap pa rin ni David yung consequences ng kanyang pagkakamali. Amen. He faces yung bunga ng kanyang mga pagkakamali. May mga pagkakamali na rin tayo nagawa. Dapat maging matapang tayo na harapin ang mga consequences nito. Amen. Bunga yun eh. Side effect yun eh. Kailangan harapin mo. Kasi champion ka. Amen? So you are God's champion and you will pass the test. You will pass this test that will take you to the next level. Amen. Ang pinakamahirap sa inyo, pinakamahirap na pagsubok ni David ay yan test of flesh na yan. At hindi lang kay David, but maging sa atin man, no? Amen. At ito yung tatlong puntos why and how David overcame the test of Bathsheba. Overcame nga ba niya? Nahulog na siya eh. So, paano niya hinarap? Mas maganda siguro tanong, paano hinarap ni David yung kanyang pagkakamali? Number 1, repentance. He Amen. repented from his mistakes, from his sin. And after his sin with Bathsheba was exposed, pagtapos niya magkasala at na-expose ito, naalaman yan, nabalita ng mga marites. Ang ating Haring David ay sleeping sa isang Bathsheba. Sino nga ba si Bathsheba? Si Bathsheba po ay asawa ng Asawa kanyang ng isang warrior. pinagkakatiwalaang dirigma. Ano naman? Sino yun? Yan po si Bathsheba, ang asawa ni Uriah. Si Uriah? Opo, ang isang Hiteo na mandirigma mo. Pinlano niya. Hindi lang siya basta nahulog. Talagang intentional na ginawa po niya. Ganon katindi yung test po na yan. To the fact, to the point, nagagawa ka ng isang intentional decision. Pinagplanuhan niya ang pagkakapatay kay Uriah. Ang story, dahil nasa digmaan itong mga mandirigma, tinatawag niya si Bathsheba. At yun nga, may nangyari sa kanila. Tapos after that, nabalitaan niya, nagdadalang tao itong si Bathsheba. Ngayon, parang hindi ibintang sa kanya, pinatawag niya si Uriah na galing sa digmaan. Sabi niya, pagod ka, malayo ang pinanggalingan nyo, at kailangan mong magpahinga. Umuwi ka sa inyo. No, pinauwi mo niya sa bahay nila. Pero itong sampal sa mukha ni David. Nung malaman niya, hindi pala umuwi si Uriah. Nung tinanong niya kung bakit, anong sabi ni Uriah? Hindi ko pumaatim eh. Na may digmaan tayo, tapos ako magpapakaligaya sa piling na aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi mo magagawa yan. Pero, kinarap ni David yung consequences na yun. Kasama yon, sakit para kay David nun. Siya ang hari, and he's the man after God's own heart. Tapos maririnig niya sa isang ordinaryong tao na mandirigma, kawal niya itong ganitong mga salita, para bang para siyang binuhusan ng malamig na mainit tubig. Kung naman ang pakiramdam kung meron siya. Ganon ka Kumukulong may yelo. So ano pong nangyari sa kanya? Yun. Sunod na laban, pinagplanuhan na niya para mapaslang itong si Uriah at maging legitimate na paging asawa niya itong si Bathsheba. How sad. Isang kailangan mo pang pagplanuhan. No, kailangan mo lang sirain ang buhay ng isang tao para lang sa personal. Napagtakpan. Nakakalungkot. No. Meron tayong kababayan sa Kuwait na nagpakamatay because of depression. Nabalitaan niya, nalaman niya yung asawa niya sa Pilipinas ay mayroong kalagulo. So, sobrang pagod at hirap na dinadanas niya, sakripisyo ginagawa niya dito sa Kuwait sa ibang bansa. Tapos malalaman pa niya ang ganitong balita. Nasira ang buhay niya because of that one temptation.
No? Hirap tayo dito, pati yung ating mga mahal sa buhay na iniwan natin sa ating mga kani-kanyang mga lugar. No? We should pray for them na itong test na to ay hindi sila mahulog, hindi sila mabitag ng ganitong klase po ng pagsubok. Amen. Number 2, ano ang ginawang reaksyon? Yung acceptance of His consequences. Una, repentance. By the way, pag sinabing repentance, meron tayong tinatawag na godly repentance and worldly repentance. Godly or biblical repentance, meaning you're turning your face doon sa kung ano man yung naging pagkakamali mo. 180 degree, not 360, but 180 degree na pagtalikod. Amen. Kasi pag 360, parang Binalikan. Binalikan mo lang. Umikot. So as God champion, we must have this kind of attitude. Kung nagkamali ka, may naging pagkakamali ka, repent. Amen. And repent means turn away from that old Sin. way. Amen. Huwag mo nang balikan. Amen. Kasi kung natikman mo ang saya, ligaya ng isang pagkakamali, pero may consequences yan. Dapat, number 2, harapin mo rin ang mga consequences niya. Amen. Yun ang ginawa ni David. Pangatlo, yung faith in God's mercy. Hiniwala siya, habagin ng Diyos, hinahabagan niya siya. Yun nga lang, may consequences. Namatay yung anak nila ni Bathsheba, yung first baby nila, the deaths. Isa yun. Sa magulang, isang masakit na karanasan ang mawalan ng isang anak. Ang mawalan ng mamatayan ng anak. Amen. Sa anak, mawalan ng magulang, hindi gaano. Pero sa anak, sa magulang, mamatayan ng anak, mas masakit yun. Hagulgol to the max ang mararanasan mo. Hinarap yun ni David. At yung kanyang pagtitiwala sa habag ng Diyos, yun ang isang ginawang respond ni David para mag-continue siya, pagpatuloy siya, after niya mag-repent, he continued yung kanyang faith in God, yung kanyang faith in God's mercy, yun po ay kanyang ipinagpatuloy. And that's why still, si David ay tinagurihan pa rin at hindi na maalis sa kanya yung titulo na man after God's own heart. Amen. So, biblical repentance refers to sincere turning away in both mind and heart. Isip at puso. Kaya ang kasalanan po, hindi lang naman yan isip at puso. Anong uri po ng mga kasalanan ng pwedeng umiral sa isang tao? Mind? Ano pa? Actual? Yung thoughts natin, yung actual sin, intellectual sin, verbal sin, actual. Ano pa? Emotional sin. Kasi nakakalimutan yun eh. Doon, patawaran niyo po kami sa kasalanan ng naisip, nasabi, nagawa. Isama mo na rin yung naramdaman. Kasi, still it's a sin. Nakaramdam ka ng galit, it's a sin. Amen. Nakaramdam ka ng Inggit. hindi tamang emosyon, parang gusto mo na siya. It's a sin. Amen. Kailangan, alam natin yon, alam nating baguhin, alam natin mag-repent sa bagay na yun. Amen. And telling you, no one is exempted sa bagay po na yan. Amen. Kung naramdaman mo, huwag mo rin paalam mo, crush ko na siya. Pinaalam mo pa. Eh kung pinagsabihan mo, Marites, crush ka pa. Patay na. Diba? Leave it up between you and God. Panalangin sa Diyos, pagtagupayin ka niya. You are God's champion, malalampasan mo yan. Amen. Amen. And number 5, this will be the last, Absalom test. Who is Absalom? Absalom is the son of David. Isa yan sa anak ni David. Gusto siyang Na manahin. gustong manahin ang pagiging hari ni David. 2 Samuel 15:10. Then Absalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, as soon as you hear the sound of the trumpet, then you shall say, Absalom reigns in Hebron.
Sabi niya, i-announce niyo na ako na ang hari. Magsiparoon na kayo, sabihin niyo, ito na ang bagong hari. So, buhay pa si David that time. Pero anong pinapakita ni Absalom? Yung kanyang pagiging rebelde. Betrayal. Pinapakita po dyan. So Absalom represents a son or a disciple who betrayed his father or leader. So this stands for the test of our fortitude and humility in the face of betrayal of someone very close and dear. Alam niyo po anong pinakamasakit? Ako'y pinagpalit. Ano niyo po anong pinakamasakit? Kapag binitray ka ng someone na dear and close to you. Amen. Alam mo, close kayo, tapos bilang bigla marinig mo sa kanya yung mga bagay na ayaw mong marinig sa kanya, at sa'yo pa nang galing. Amen. You know? Sobrang sakit nun. Yung taong pinagtitiwalaan mo, tapos sa kanya mo mapapakinggan, yung mga bagay na hindi mo gusto marinig, masakit yan. Pero si David, paano niya hinarap yung bagay na yan? David's attitude as a father and leader when persecuted by his very own son. Sarili niyang anak, no, binitray siya, sarili niyang anak, nagrebelde sa kanya, kinalaban siya, for the sake of what? Throne. Trono, authority and power. Yun lang. Nakakalungkot, maraming mga anak ang itatatwa at pagkakanulo ang sarili mga magulang alang-alang minsan sa kayamanan, sa mana, no? Sa kung ano pa man na dahilan, mga personal reason, just to have whatever they want to have. Ganun katindi po ang kasalanan po na yan, no? So he demonstrated strength of character and humility. Yung character po niya hindi natinag. Si David ang isang klase ng tao hindi natitinag. Kahit anak pa niya ang nagrebelde sa kanya, kahit na dear and close pa sa kanya, itong rebelding ito, no, hindi siya nagpatinag. No, pagkus nagpakumbaba pa rin po siya sa harapan ng Diyos. So certainly, here are 3 points how David overcame the betrayal of his son Absalom. Number 1, faith in God. Hindi nawawala yung faith niya sa Diyos. Because God is a man after God's own heart. Yung faith, nananatili sa Kanya. Yung panampalataya, pagtiwala niya sa Diyos, nananatili sa Kanya. Throughout the ordeal, David maintained his faith in God. He believed that if he was meant to be king, God would ensure his return to the throne. Amen. Dahil alam niya na siya ang nilangisan, anointed to be the king of Israel, kahit ano pa itong naririnig niya meron ng bagong hari, hindi po siya nagpatinag. I'm still the king because I'm the one anointed by Prophet Samuel. Yun ang kanyang pinangahawakan. Amen. I'm still the king. Pwede akong magtago, pwede akong manghina, but still, hanggat buhay ako, I am the king. Hanggat hindi ko pinapasa ang pagiging hari, I am the king. Amen. Kasi naririnig na yung mga alingas-ngas yung time na yon na ang magmamana ng kaharian ay si Solomon, ang anak ni David kay Bathsheba. And that represents grace. Grace. Biyaya ng Diyos yun. Isipin mo, itong anak niya sa pagkakaburo niya sa kasalanan, yung pang magmamana ng kanyang trono, Amen. ganon kabiyaya ang Diyos. Minsan, yung mga bagay na nagawa nating mali, hindi na tinitingnan ng Diyos siya. Ang tinitingnan niya ay kung willing ka ba, kung handa ka ba, kung gusto mo ba na magpagamit sa Kanya. Amen. So that's why Solomon, he continued the reign, the ruling of his father David. And number 2, paano na overcame ni David ang betrayal ni Absalom? Wise counsel. Again, nakinig po siya sa mga good influencers. Not to the bad ones, but to the good influencers. Kasi, anak niya itong nakakalaban niya. Anak niya itong kumakalaban sa kanya. Pero, he surrounded himself with good counselors. Na mga taong marunong, mga taong ang mga espiritu ay nagtitiwala din sa Diyos. Huwag kang hihingi ng payo sa di na hindi kilala sa Panginoon. Amen. Ay, iba ang kababagsakan mo. Amen. Iba ang kabubulutan sa'yo.
Amen. So David listened to the advice of his trusted counselors. No, this helped him make a strategic decision during Absalom's rebellion. So, kalauna namatay din si Absalom. At ang pagkakamatay po niya ay isang bagay na parang sa pelikula mo lang makikita. No. Number 3, how he overcame Absalom test? Forgiveness and love. As a father, his duty and responsibility is to forgive and love his son. Kahit Amen. nagrebelde pa ito. Ganun ang fathers lang. Amen. Nagrebelde tayo ng matagal na panahon sa Diyos, but still He loves us. Amen. Yes. Amen. Pinapakita dito ni David na siya sa pagiging ama niya, kahit gaano pa ang naging pagkakamali, no, itong anak niyang si Absalom, still anak pa rin niya ito, and he deserved forgiveness and love from David, the father of Absalom. So despite Absalom's betrayal, David continued to love his son and mourned his death deeply. So this shows his ability to separate his personal feelings from his duty as king. And in conclusion, We are the Sabi yan, champion. sa ating pagtatapos, you're God's champion. So, live like a champion. Amen. Kung ano ka, kung sino ka, mabuhay ka kung ano ka at kung sino ka. Go through the process of God's preparation. Amen. So there is no shortcut to the next level. Just pass the test. If you claim to be a champion, then you need to live as a champion. Like Amen. a champion. Amen. You need to go to the process to be a legit. Yung reality ng pagiging champion mo, kailangan mong ipabuhay. Amen. The reality of your identity. Speaking of identity, yung identity means kung sino ka. Hindi sa paningin ko, sa paningin ng ibang tao, kundi sa paningin ng Diyos sa'yo. Amen. That is your true identity. Amen. Hindi yung kung ano ka sa anong position mo sa company, that's not your identity. Amen. That is your responsibility. Your identity is you being in the eyes of God. Yung Amen. being mo. Yung kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos. Amen. And you are God's champion. We are Amen. God's champion. Amen. So let's live like a champion. Let's pass the test, the series of tests, and Amen. trust the process. Amen. Amen? So that's all for now. So may the Lord God gives us this kind of character being a champion, this kind of attributes and attitude like a champion, so that makita natin, sarili po natin talagang, wow, nagtatagumpay tayo sa anumang larangan. Nagtatagumpay tayo, most especially sa laban ng buhay. Amen. We are the champion. Amen. My friend. Amen. Kanta yun ah.